May panibago na namang mungkahi para mabawasan ng traffic sa EDSA. Yan ang pagpataw ng congestion fee o yung parang toll sa mga daraan dyan. Ang reaksyon ng ilang motorista sa report ni Von Aquino. Samot-saring solusyon na ang ipinatupad para maibsan ang problema sa traffic sa EDSA. Nariyan ang number coding, pagtanggal sa mga provincial bus, rehabilitation project tulad ng flyover at underpass at iba pa. Pero ang bigat na problema, nakatukod pa rin sa EDSA at hindi umaabante. Sa pakikipagpulong ng MMDA kina Pangulong Bongbong Marcos at DILG Secretary John Vic Remulla para sa 5-year Comprehensive Traffic Management Plan, isa raw sa suhestyon na yung pagpapataw ng congestion fee o parang toll sa EDSA tuwing rush hour. Katulad daw ito ng ipinapatupad ng Singapore. We understand sa ibang bansa tulad ng Singapore, may congestion charges talaga kung saan yung papasok po ng city certain hours, tina-charge po nila ng fee para makapagdala ka ng sasakyan. This is to encourage use of mass public transport. Sagot ng Pangulo, maaring hindi pa ito napapanahon. Pwede lamang yan kung may alternatibo na, kung efficient na yung mass transport natin. Tinanong namin ang ilang car owners tungkol dito. Mga 20 pesos. Yung toll fee, okay na po yun. I'm willing to pay naman kung talagang mas ikakagaan naman ng namin, everyday travel namin, lalo na sa trabaho. Dapat wag mo muna kasi parang ang dami po kasing matatamaan, ma'am. Tapos taas na po yung mga bilihin. Pero sabi ng Department of Transportation, pag-aaralan pa naman ito. Isa pa sa mga solusyong ipatutupad para gumaan ang biyaya sa EDSA ay ang pagtanggal sa U-turn slot sa C5 Kalayaan na papalitan ng underpass. Kinumpirma rin ng MMDA na napag-usapan din ang pagtanggal ng EDSA bus carousel at pagdaragdag ng kapasidad ng MRT. Kung maka-accommodate naman sa taas, sa tren yung mga pasahero, we don't see the need na magkaroon pa ng bus. Kasi exactly the same route nga siya. In fact, mas bentahe pa nga ang train dahil mas marami siyang stops kaysa sa bus carousel. Sa sitwasyon ko, hindi kasi malaking bahagay sa akin yung EDSA bus carousel eh. Ay hindi po. Mag-MRT na lang din po ako. Pero paglilinaw ng MMDA, gagawin lang ito kapag naitaas na ang kapasidad ng MRT-3. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.